Isang mapagpalang buhay muli sa bawat isa. Sigurado na-miss nyo na ako. Tagal na rin na hindi ako nakakapunta sa Batangas. At talagang ito na lang yata ang gagawin ko. Wala pa rin katiyakan kung kailan matatapos itong COVID-19 na ito, no? So, wala pong malinaw na ipinapahiwatig sa bawat isa sa atin kung kailan ito matatapos. Meron nagsasabi December pa raw. At marami nagsasabi na wala mo ng aral ngayon sa 2021 na uli ang pasukan. So hindi po natin alam kung hanggang kailan matatapos ito mga nararanasan natin ito. Pero ang meron tayong katiyakan ay yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nawawala sa bawat isa sa atin. Lagi po yung nariyan at ipinaparamdam niya ang kanyang kapayapaan, kagalakan sa bawat isa sa atin. At salamat sa Panginoon sa bagamat napakahaba na ng ating mga pinagtitiis dito sa COVID-19 na ito, ay dumadaloy pa rin ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon sa buhay natin. Ewan ko lang yung iba ha, dahil ang dami ko ring naririnig na dumadaing, maaring tama yung kanilang mga pagdaing. Pero sana yung pagdaing natin ay sa Panginoon natin. Idaing yung lahat ng ating mga nararanasan sa buhay. Kung tayo man ay nahihirapan, tayo may karamdaman, idaing natin sa ating Panginoon at sabihin natin sa Panginoon sa pagitan ng pananalangin na ipakaloob ang kailangan natin sa buhay. Ayan. So, wag lang tayong masyadong mareklamo sa buhay. Naniniwala ko, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan, yung mga dumadaing sa mga nagrereklamo, mga nangangatwiran, yung mga sila po ay hindi pinagpapala ng Panginoon. Kaya mga kapatid ha, huwag po tayo masyadong mareklamo. Magpasalamat po tayo sa mga biyayang dumarating sa buhay natin. Amen po ba? Ayan, mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Ako nga po, masyado akong pinagpapahala ng Panginoon. Kaya pataba po ako ng pataba dito sa quarantine na ito. Hindi ko mapigilan na dahil marami hong dumadaloy na pagpapala. Kaya sayang naman, no? Kung hindi natin kakainin yung mga iyan. Okay, kaya sabi ko bukas na lang ako magda-diet, no? Okay, basahin po natin yung ating pag-aaralan. 1:7:14-18, mga kapatid ha, basahin po natin ang basahin ng Juan sapagkat napakagandang basahin ng Book of John. Nasabi po dito sa verse 10, pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan niya ng marami. Siya'y mabuting tao, sabi ng ilan. Hindi, inililigaw niya ang mga tao, sabi naman ng iba. Ngunit walang mga has magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakakuha ng karunungan ng taong ito? Kaya hindi naman siya nakapag-aral. Kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ni namang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko ay mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sarili niyang karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Ayan, puri na Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. At naniniwala ko ang karunungan na nagmula sa banal espiritu ay mahayag ngayong araw na ito at sa ating pakikinig. Naku, ihanda po natin yung ating mga tainga, mga damdamin, mga puso natin. So, wag po kayo mainip sa ating mga pagtuturo na ito dahil ang pagtuturo po natin ay napakahalaga. Ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa atin ng buhay at kasiglahan ng ating espiritu. Ayan, para busog yung espiritu natin.
Okay, dumating ang Panginoon dito sa lupa. Okay, dala po yung kamangha-manghang katangian bilang isang Diyos anak. Ang ikinalulungkot natin dito, no, napakaganda na kanyang ginagawa, kamangha-mangha, ang daming himala, subalit hindi po siya nakilala ng karamihan. Lalo na yung mga nasa mataas na katungkulan o yung mga religious leaders nung panahon na iyon. So, kinabuhian siya sapagkat ipinilalagay na siya ay kapantay ng Diyos at tinatanggihan ang inialok niya na buhay na walang hanggan. Ayan. Para kasi sa mga religious leaders, kapag sinabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay kapantay ng Diyos, para po sa kanila, blasphemy po yon do sa Diyos Ama. Kaya ganun na lamang yung pagkamuhi nila sa Panginoong Hesus. Kaya ang inaalok ng Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan, hindi po ito nila tinatanggap ng mga religious leaders na ito. Kaya ano man ang gawin niya ng Panginoong Hesus, mabubuting bagay o kamangamangang bagay, o sabihin at ipahayag lahat na kanyang gawin na puno ng karunungan mula sa Diyos, ito po yung walang epekto sa mga religious leaders na ito. So habang siya nagtuturo, the more naman yung kanilang pagpa-persecute at pagkontra dito sa Panginoong Hesus. Lalo silang nagiinit at nasasabik na itong Panginoong Hesus ay kanilang pabagsakin. Kaya panay ang pagsalungat nila sa Panginoong Hesus nung araw na iyon, nung panahon na iyon, dahil nagagalit sila sa Panginoong Hesus dahil parang nayayabangan, dahil sinasabi ng Panginoong Hesus na kapantay niya ang Diyos, na siyang Mesiyas, na siyang anak ng Diyos. Ayaw maniwala nitong mga religious leaders na ito. Alam nyo ba na kahit hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala? Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Mesiyas, no? Samantalang dumating na sa katauhan ng Panginoon Jesus, hindi nila namalayan. So, hindi sila naniniwala na siya ang Mesiyas, no? Kaya naman, ang Panginoon, kahit ganoon sila, wala siyang ibang hangarin kundi magpatuloy sa kanyang pagtuturo. Gumawa ng himala at palihim na siyang nangangaral ng salita ng Diyos at inihahayag sa mga tao ang kanyang dakilang layunin. Salungat sa mga tagapanguna ng church ngayon na nakapaghahayag, nakapagtuturo o nakapangangaral ng walang pag-uusig. Kung mayroon man, siguro bahagya lang, pero grabe ang naranasan ng Panginoong Hesus. Sa bawat pangangaral niya may kumukontra. Sa panahon ngayon, wala na kapag ikaw ay nangaral, wala namang masyadong kumukontra. Ako siguro sa ibang lugar mayroong mga pastor na kung saan ay pinihiya ng mga tagalabas, mga ganoon. So, ngayon naman wala naman nagpe-persecute masyado sa mga mangangaral. Bagamat nung panahon, nung araw, nakakaranas din ako, pero nakakatuwa naman dahil sa ngayon ay naunawaan at natatanggap nila na ang pagtungo ko sa isang lugar ay hindi na para sa ano pa mang bagay o pansarili, kundi isang pagpapala ang buhay ko sa bawat isa. So naniniwala ako na ganun ba nga ang damdamin nyo sa akin, na ako po ay pagpapala sa inyo. Okay. At dahil dumating ang salita ng Diyos sa lugar na kung saan ay marami ang hindi nababahaginan, pero marami po ang nakaunawa sa daan ng kaligtasan. Kaya dapat samantalahin po natin ang pagkakataon na ito, na habang walang nagpe-persecute sa atin, patuloy na
At patuloy tayong mangaral ng salita ng Diyos. Ibahagi po natin, i-share po natin yung mga video na ito at para malaman ng lahat na kaya ako ito binahagi sa iyo dahil ako nagmamahal sa iyo. Gusto ko na maunawaan mo ang daan ng kaligtasan. Ayan. So, maging ang mga naniniwala sa Panginoong Hesus ay pinag-usig din noon. Ayan, yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus. So, sila'y na pinersecute din. At marami mga pinarusahan, marami mga namatay. So, kaya naman, nang dumating ang Panginoon ay talaga namang sinasabi niya na ganito nga ang inyong mararanasan. So, naniniwala tayo na may mga pagkakataon na katulad ng binasa po natin dito na may nagsasabi na siya nga ang Mesiyas. Hindi. Nalilito yung mga tao sa kanya. So, hindi siya. Ayan. So, mayroong mga dalawang bahagi, no? Dalawang grupo. Isang naniniwala at isang hindi. Ayan. So, saan ba tayo doon? Naniniwala tayo na tayo'y naniniwala. Okay, na ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas. Yung mga religious leaders kasi, sila yung nag-i-impluwensya sa mga tao. Huwag kang maniniwala dyan, ha? Nako, fake yan. So, hindi yan ang tagapagligtas. Hindi yan. So, dahil wala namang sabi sa prophecy, walang nanggagaling sa Nazareth na tagapagligtas. Manggagaling, ipapanganak ang tagapagligtas sa Jerusalem. Hindi naman niya pinanganak dito. Hindi naman nila nakita na sa Jerusalem na pinanganak. Okay. So, kaya nagkakaroon ng hindi pagkaunawa ng dahil na rin doon sa mga leader na kung saan ay itinuturo ang mga bagay na iyon. Pero kung ang isang tagapagturo naman ay binibigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos, ang katotohanan nagmumula sa Panginoon, yung kanyang mga tagasunod, yung iba ay maniniwala din, siya nga Panginoong Hesus, siya nga ang tagapagligtas. Ayan. So, yung iba ay natatakot, napipigilan, na hindi masabi na kung sino ang Panginoon sa kanilang buhay. At kumisan galing na ang sabi dito, kumisan ay malakas ang loob natin na magturo sa loob ng church. Pero pagdating doon sa mga public places, sa labas na, ay umiiral na ang takot at pagiging mahiyain, hindi maipahayag ang pananampalataya. Kasi ganoon yung nangyari doon. Meron nagsasabi doon na Mesiyas yan. Pero dumadating yung pagkakataon na hindi nila masabi. So natatakot na sila. Okay. Lalo na pagka ibang grupo yung kanilang nakakasalamuha. So minsan ganoon din tayo, Pag ibang grupo yung nakakasalamuha natin, parang hindi tayo makapagsalita sa kanila. Ayan. Minsan mas naniniwala tayo sa sinasabi nila. Hindi dapat ganoon, kundi kung ano yung pinangahawakan natin na pananampalataya natin, so yun ang dapat na panghawakan natin. Hindi po nababago yun. So hindi po natin ikinakaya yun, hindi natin ikinatatakot yun. Yun ay ibinabahagi natin. Kung alam natin na ang Panginoong Hesus ang Mesiyas, dapat ito po ay malaman ng lahat na siya ang tagapagligtas. Ayan. So hindi pwedeng lagi tayong nahihiya. Ang galing-galing natin sa loob ng church, na mag-share. Pero pag sa labas, hindi tayo makapag-share. Ibang sineshare natin, ano kaya yon? Yung ibang sineshare natin, baka buhay na mga buhay yun, So, hindi yung buhay ng Panginoong Hesus ang binabahagi natin, So, ibang tao na yung binabahagi natin. So, dapat hindi natin ikinakahiya ang Panginoong Hesus sa buhay natin. So, huwag po nating ikahiya na tayo ay na-born again, na tayo pinanganak na muli, sapagkat ito inutos ng Panginoon na tayo ay lahat ay dapat na ipanganak na muli. Huwag po nating ikahiya yun. Huwag natin ikatakot yun. Sabi doon sa Matthew
10:32 to 33, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. O yan. So pag ikinahiya natin ang Panginoon Kristo, ikakahiya rin tayo sa langit. Naku, ire-reject tayo doon. Sasabihin ng Panginoon, grabe ginawa mo sa akin. Hindi mo kinilalang Panginoon. Doon sa lupa. Hindi mo man lang ako maipahayag sa mga tao. Oh. Nireject natin si Jesus Christ. Hindi re-reject din tayo pagdating doon sa langit. Sasabihin, hindi tayo nakikilala. Dahil hindi natin siya ipinakilala sa mga tao. Kaya dapat magpakatapang tayo. Huwag tayo masira ng loob. Ipahayag natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Kaya dapat sa sino man nagnanais na maunawa ng kalooban ng Panginoon at nagnanais na makatupad dito, ay dapat maniwalang ang sinasabi ng Panginoon ay totoo sa iyong buhay. Na kayang baguhin ang iyong buhay ng pagsunod mo sa Kanya. Diba? Sa magitan ng mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos, ipinapaunawa sa atin na kailangan nating maniwala. Lalong-lalo na kung ito'y alam natin, ito'y nagmumula sa aral ng banal na kasulatan. Doon naman sa mga nagtuturo, mag-ingat naman po tayong mabuti sa ating pag-aaral. Lagi tayong humingi ng gabay sa banal na Espiritu upang sa pagtuturo ay tiyakin natin na ito'y galing sa banal na kasulatan. Na sa gayon, ang paniniwalaan ng tao ay yung mula do sa banal na kasulatan na itinuro natin. Kaya nangyayari, religious leader nung araw, hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, di yun ang ituturo nila sa kanilang mga member. Kaya yung mga member nila, hindi rin naniniwala sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus nagtuturo sa mga alagad ng katotohanan, di natutunan nila yung katotohanan mula sa ipinasasabi ng Ama. Kaya ganoon tayo dapat mga tagapagturo. Kailangan tayo ay nakatitiyak ng itinuturo natin ay nasa banal na kasulatan. Kaya maaaring nating subukan ang mga nagtuturo sa paraan ng kanilang pagtuturo. Subukin po natin. Totoo po yan, nasa Bible din naman, sinusubok, di ba, ng mga nakikinig kung ang kanilang tinuturo ay nasa banal na kasulatan. Sinasaliksik nila yung kasulatan. Una, kung ang kanila bang sinasabi ay sumasalungat sa nakasaad sa Bible, paano natin masasabi kung ang mga nagtuturo ay salungat ang kanilang itinuturo mula sa banal na kasulatan? Di basahin natin ang banal na kasulatan. Di po ba? Pag alam natin ang banal na kasulatan, alam nating mali ang kanilang itinuturo. Di po ba? Paano natin malalaman kung ang 1,000 piso ay isang fake? Paano malalaman kung fake yung 1,000 na binigay sa iyo? Malalaman mong fake ang isang pera kung alam mo ang original. Pero pag hindi mo alam ang original, madadaya ka. Kaya kung alam natin ang katotohanan mula sa Biblia, hindi po tayo madadaya. Dahil sasabihin natin, parang ay tinuturo mo wala sa banal na kasulatan. Ayan. So, kapatid, out of context ka. Hindi po yan ang itinuturo o hindi yan ang angkop na pakahulugan na nakasaad sa banal na kasulatan. Dito itinuturo ng ating Panginoong Hesus ang katotohanan mula sa banal na kasulatan at mula doon sa Amang nasa langit. Ayan, ang tinuturo niya lang daw ay mula sa Ama. So dapat tayo, ang tinuturo din natin ay mula sa Ama, mula sa Panginoon, mula sa isinulat ng Panginoon. Okay. Sa magitan ng kanyang mga propeta. Okay.
Kung may nasabi man tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ayan, maaari natin po itong ihingi ng paumanhin at itama ang mga bagay na ito. Marami din naman mga, kahit tayo po ay nag-aaral, so minsan nakakapagsalita po tayo ng, ayan, ng sa sarili natin. So kapag mayroong nagtama sa atin at sabihin, Pastor, parang mali yata yung verse na sinabi mo. O yan, matuto po tayong umamin. Ako, sorry. Mali nga yung verse na sinabi ko. Ayan. So, wag nating ipagpilitan na tama tayo. Mali naman pala talaga. Ayan, matuto tayo magpakumbaba. At naniniwala po tayo na natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Kaya mag-ingat po tayo, pananagutan ng lahat ng mga tagapagturo. Ay pananagutan natin sa Diyos na kapag tayo ay nagturo ng wala sa panuntunan ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, kung ang kanyang paghahayag ay nakatuon sa Panginoong Hesus at sa kanyang kalooban at hindi sa kanyang sarili lamang. Ayan. Na kapag tayo ay nagtuturo sa inyo rin, sa mga nakikinig, so alamin nyo din kung ang mga tinuturo ay mula sa Banal na Kasulatan, at pangalawa, ang itinuturo niya ay mula sa nakapokus sa Panginoong Kristo at sa ating Panginoon sa kanyang malaking ginagawa sa buhay natin. Ayan. So ang pagtuturo ay laging sa ikalululhati ng pangalan ng Panginoon at ang laging sentro ng pag-aaral ay ang Panginoong Hesus. Hindi po tayo nangangaral para itaas ang sarili natin o makipagpaligsahan sa ibang mangangaral. Kung paligsahan lamang po ito, sa totoo lang, wala po akong magagawa sa dami ng magaling na mangangaral. Sa totoo lang ay napakaraming matataas ang pinag-aralan at talaga namang marami po tayong matutunan. Pero ang hangarin ko lamang naman po dito sa ating pag-aaral na ito ay maipaunawa sa bawat sa atin ang mga bagay tungkol sa Diyos at bilang pagtupad na rin sa tungkulin sa pagkatawag sa akin ng Panginoon, dahil hindi ko gagawin ito dahil itinawag ako ng Panginoon para ipangaral ang mabuting balita sa bawat sa at ipaunawa ang dakilang layunin ng Diyos sa mga tao. Ayan, kaya mapapansin nyo, hindi po ako masyadong nagsasalita ng English. Bakit po? Dahil ang mensahe na gusto kong ihatid para sa lahat, kahit bata, mauunawaan yung aking sinasabi. At kahit yung mga tao na kung saan ay mayroong mababang pinag-aralan, ay nauunawaan din dahil purong Tagalog ang aking itinuturo. Ayan. Kaya hindi po ako masyadong nag-i-English dahil mag-i-English ka nga, hindi naman naintindihan ng isa. Hindi po ba? Nakakalungkot naman dahil itong isang to o itong dalawang to, ganda-ganda ng pangangaral mo, in-English mo ng in-English, hindi naman naintindihan, hindi naman napalagay sa puso niya, no? Nakakalungkot, ano? Kaya kung tayo naman may kakayanan na mangaral sa mga taong nais natin na mabago ang kanilang buhay at maipaunawa ang daan ng kaligtasan, huwag naman po nating pabigatin o palalimin ang ating mga salita. Ano po? Okay. Dahil maaring naintindihan po ng iba na nag-aral, papaano naman po yung mga hindi nag-aral o mababa ang pinag-aralan o hindi masyadong nakakaintindi ng wikang banyaga. Hindi po ba? Katulad ng Panginoong Hesus, nais niya na maipaabot sa lahat ang salita ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Kaya gumagamit siya ng mga salita na kung saan ay naipapaunawa niya ang lahat, maintindihan ng lahat. Kaya lang, meron pa rin hindi nakakaintindi dahil ayaw nilang intindihin. No? Sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. Para sa mga bata, para sa mga matatanda, para sa lahat ng tao. Ang pangangaral ay may kalakip na pagmamahal yan at pagmamalasakit sa nakikinig.
Hindi po ito pagalingan. Hindi ito palakasan ng tinig. Ano? Hindi po ito ah, pagmamataas at pagsasabing magaling ako at mataas ang aking pinag-aralan. Hindi po. So, ibigay po natin sa kanila pangangailangang espiritual na angkop sa kanilang pangunawa upang unti-unti silang lumago sa pananampalataya. Gagamit pa ng mga materials na puro English, babasahin, hindi naman po maintindihan. Ano? Napakahirap. Yung nakikinig, sa halip na ma-enjoy yung pakikinig, ang dating po ay lalong nahihilo sa pakikinig. So, kailangan po ay maipaunawa natin sa lahat ang layunin ng ating Panginoon sa kanilang buhay. So, yun nga, may nagsasabing hindi siya Mesiyas, dahil kasi nagtuturo, yun yung sinasabi. At may nagsasabi namang ang Panginoon sa Mesiyas, dahil ang nagtuturo ay naniniwala sila sa kapahayagan ni Juan Bautista na ang Panginoong Jesus ay Mesiyas. O kanino sila maniniwala? Kay Juan Bautista o do sa religious leader? Diba? At bakit marami sa atin ang may kanya-kanyang paniniwala sa kaligtasan? Dahil sa itinuro ng kanilang pamunuan. Di po ba? So, ayoko nang banggitin yung mga theological, di ba, aspect dito, no? Mga Calvinism, mga Arminian, lagi nagtatalo, no? Kailangan bang pagtalunan ang kaligtasan? Ang mahalaga, maipaunawa natin sa lahat ng mga tao na ang kaligtasan ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Kapag naramdaman ng taong ito ang pag-ibig ng Diyos, sila po'y matututong sumunod sa Diyos. Subalit, ang mga naniniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos ay magkakaroon ng bagong puso, bagong espiritu at bagong buhay. Di po ba? Napakasarap na ang tinuturuan natin ay makita natin na maramdaman niya na meron na siyang bagong puso, bagong espiritu at bagong pamumuhay. Hindi lamang po dito napalagay ang ating mga tinuturo, kundi napalagay sa puso. Dahil ang pagtuturo ay hindi po bine-brainwash, kundi hina-heartwash. Ang puso dapat ang hinihipo natin sapagkat maaring masabi nga nila na magaling tayo magturo. Pero ang tanong ay nabago ba ang buhay ng ating mga tinuturuan? Ito po ang mahalaga. Sapagkat nais natin ay iparating sa kanila na ang puso ng Panginoon ay mabago ang bawat isa. Kaya naniniwala po ako na sa ating pakikinig ay patuloy tayong binabago ng Panginoon sapagkat napakabuti ng Panginoon sa atin. Binibigyan tayo ng mga kapahayagan na kung saan ay may lalagay natin sa puso natin. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayong lahat po ay manalangin ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan ng mga bagay na dapat namin matutunan sa araw-araw. Panginoon, salamat sa mga pag-aaral na ito sapagkat mahalaga po ito sa buhay namin. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa. At hayaan mo na magnais na ang buhay ng bawat isa ay magkaroon ng total changes, ng bagong buhay, bagong espiritu, at bagong puso na kung saan, Panginoon, ninanais mo sa bawat isa sapagkat mahalaga ito para sa amin na magkaroon ng kabuluhan ang aming pakikinig sa iyo. Sa bawat pakikinig namin, lumalago kami sa aming pananampalataya. At habang mayroong nangangaral ng salita ng Diyos, patuloy po kami makikinig. Salamat sa mga taong handa ang puso na buksan para sa salita ng Diyos. Naniniwala ko ang mga taong nakikinig ng iyong mga salita ang siyang patuloy mong pagpapalain sa spiritual nilang buhay at gayon din, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan, dadaloy ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay sapagkat nagkaroon ng maayos na relasyon ang mga taong ito
sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung mayroong magandang relasyon, ay dadaloy ang masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa at sa pamilya ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan, patnubayan, at ilayo sa anumang uri na kapahamakan, na karamdaman. At naniniwala po kami, dadaloy ang masaganang pagpapala habang kami ay sumusunod sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa pakikinig ng bawat isa. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. God bless you all.